Di ba galing siya doon sa kung saan ako nakabili ng saba. Kaya yung dito ko na area, ayan o. Dito naman kasi sa Nepal, may divorce talaga dito. Yun na yung mga pinaka masakit. Good morning guys, and welcome sa ating panibagong vlog. And today is Monday. Happy Monday! Tingnan nyo ito guys. Ayan. Diba ang shape niya? Parang ano siya? Kung sa Ilonggo, pataliwis. Ano ba siya guys? Matulis. Yan. Dala ito ni Deepak kagabi. Diba galing siya doon sa kung saan ako nakabili ng saba. Siguro akala niya saba. Kaya ayun, parang kakaiba itong saging na ito. So hindi pa ako pwedeng kumain dahil minom tayo ng barley tayo. And medyo mainit pa. Hindi ko alam anong pangalan nito. Pero may mga nagpi-PM sa akin kasi nga pinost ko ito sa aking Facebook. So sabi naman ni Ate Marilo Abangan, maganda daw ito sa may mga diabetic or may mga sugar problem na klaseng saging. Kaiba daw ang saging na ito guys. Ayan. And yun, si Sis Ginalyn din, nag-PM din sa akin. Ayun, sabi nga niya, maganda ang saging na yan, te. Maganda sa kalusugan. Parang dito sa area namin, walang ganitong klaseng saging eh. Kasi kakaiba yung shape niya. So ayan, at least nag-effort si Deepak na magdala siya. Appreciate na lang natin, di ba? Kaysa sa magreklamo tayo. At least nagdala siya. Kagabi kasi, nakita ako sa plastic pa lang. Alam ko na hindi, sa iba ang shape niya eh. Unlike nun sa talagang saba na pinagdalhan niya. Iba kasi yun, ang pinagdala niya guys, iba kasing lugar yun. Malayo yun. Nasabi ko sa inyo, di ba, kung saan yun ni Deepak kinuha sa Ashrang. Ashrang, tama ba ako? Nakalimutan ko. Basta mga 5 hours or 6 hours ang layo. Same din kung saan tayo nakabili ng saba. Nakalimutan ko guys kung nasabi ko ba sa inyo yun or hindi. So ngayon, ito pala guys, lumabas ako dahil favorite ko talaga ang munta. Ito ay talbos ng kalabasa. Yung pinaghalo-aloan nila ng okra at patatas. So ako, ganun din ang ginagawa ko. Favorite ko ito guys. Masarap ito kainin at may atsar tayong mangga. Ang sarap ng atsar ng ginawa niya. And ayun, so itong binili ko and tinapay, yung dalawa kong kasama, yung mag-ama ko, nagbe-breakfast na sila sa itaas. Gumawa ako ng egg sandwich. Yun, sunny side up, may ketchup, tinapay at apple. Yan, kain sila doon. Ako hindi muna kasi magbabarley ako. So kumusta ang inyong mga today is holiday and syempre happy Eid sa mga dear Muslim brothers and sisters natin. Kaya holiday din sila ni Johan. Diba nakaka-appreciate din naman tayo kasi kahit hindi Muslim country, nagsa-celebrate po sila ng holiday ng Muslim. Medyo mainit pa ito. Late na ako nagising actually. May sasabihin pala ako sa inyo, nadulas ako kahapon. Kaya yung dito ko na area, ayan medyo masakit siya. Medyo nangitim. Hindi ko siya kinumpres. Dito ko na part, medyo masakit. Kasi yung area sa second floor namin guys, pag umulan kasi dyan, yung tubig na pasok, yan yung hindi maganda dito sa amin. Kasi very open kami. Yan yung hagda namin is marble. So, ayun, madulas itong pagka-marble namin, sa mga hagda namin, madulas talaga yan, delikado. Kahit si Ama nagsasabi noon. Ang pangit kasi open ito na area. Ngayon ang nangyari guys, kahapon, aware ako pag umuulan talaga, na maghinay-hinay kahit wina-wipe namin yan. So, kahapon kasi, nung morning, syempre nagpe-prepare ako for breakfast kay Johan. Ang nangyari is, may tubig dyan, nakita ko na, pero sabi ko mamaya na kasi nga, medyo na late din kami ni Johan. Ngayon, pababa na ako. Nakalimot ako guys na yung sa tubig nga nakasuot ako ng tsinelas. Yung tsinelas na niya, madulas din siya. Yung apakan niya is madulas din. Ngayon, hindi naman ganun kadami yung water. Actually, nasa isip ko na nalalagyan ko na siya ng rag or yung tela. So, ayun, pasensya, nakagas mong pikit ako dahil yung sinag ng or yung sikat ng araw sa bintana namin, medyo masakit siya sa mata. So, dumaan ako, nag-slide ako guys, nag-slow motion ako, gawa nga ng iniisip ko yung ulo ko at baka mabagsak yung katawan ko. Nag-slow motion ako guys, napahiga na parang hindi ko alam mag-split ba ako o babagsak yung katawan ko. And ito yung nag-protection guys, ito yung ginawa kong protection. Ito yung gintukod ko ba kung sa Ilonggo pa, yung inano ko talaga, ano bang tawag doon guys sa Tagalog, pasensya na kayo. Ito yung ginawa kong apantukod, ganun, Kaya masakit yung dito ko. Masakit talaga yung dito ko. Ito talaga masakit kasi ito yung napersa. And ito yung
dito na area masakit sa akin. Buti hindi ako nabali and talagang kinontrol ko yung katawan ko, guys. Buti hindi mabigat yung katawan ko at kaya ko siyang kontrolin. Otherwise, bagsak talaga din dito ko at yung dito ko siguro. Napasigaw nga ako kasi Johan nagbe-breakfast siya kasi pabalik-balik ako, guys eh. Maganda din naman exercise itong hagdan namin kaso lang, ito lang delikado pag may ano talaga. Malimutan mo at pag umulan. So, mamaya nga gano'n yung sasabihin ko. Kaya di pa kasi sinabi ko na sa kanya kahapon. Medyo nag-worry din siya. Pero alam na namin yan talaga pag umulan, delikado talaga yan dito. So, kaya ayun guys, medyo ngayon mas nararamdaman ko yung sakit niya talaga. Ayan o, nakikita ko nga yung itim dito o. Kasi ito yung napirsa eh. Ginawa ko siyang pantukod. So, kaya medyo talagang nabagsak yung dito ko banda at napirsa. Kaya medyo masakit. So, ayun, kaya sabi ko kay Deepak, delikado talaga yung dito na ano natin, no, pag ulan. Sa taas okay lang eh, kasi hindi yun na ano ng tubig, halos na grabe yung ulan. So, ito dito na area, pangit talaga pag umulan talaga siya, guys. Yung ano, tubig na pasok talaga yan, kaya sinusunod namin yan pagwawipe, ano. Okay naman sana bukas siya kasi talagang maaliwalas, pero yung bukas siya, hindi maganda kasi yung alikabok, pasok talaga sa amin. Pero pag mga close siya, unlike sa ibang bahay, close talaga, maganda talaga yung ano kasi hindi maalikabok. Katulad sa amin, pasok talaga yung alikabok, higad, pati ulan. Sa hagdan namin wala eh. Pero dyan banda, ito talaga yun, hindi maganda talaga siya. So ayun guys, kaya mamaya sabi ko, i-compress ko nga ito kasi talagang dinararamdam ko talaga siya ngayon. Kahapon di ganun, pero ngayon, dinadamdam ko talaga siya, masakit talaga siya guys. Pero at least, okay na yung hindi ako nabagsak yung ulo ko, otherwise problem talaga. Pwede tayong mabali at delikado yung madulas tayo, kaya ingat kayo. Itong klaseng marble namin sa hagdan, hindi talaga siya maganda. Kaya si Johan, nung nasigaw ako, lumabas bigla si Johan. Kasi dinig niya ako, Mama, Mama, sabi niya gano'n. Sabi ko, okay lang ako anak, sabi ko. Pero grabe guys, parang sabi ko, nung nadulas ako, pasok ko dito, grabe ramdam ko talaga. Alata ni Johan, yung sigaw ko iba eh, kaya lumabas yung bata. So ayun guys, himay-himayin ko muna ito at magluto na agad ako. Dahil ayun, ito yung ating uulamin for today, yung talbos ng kalabasa or munta ang tawag Ibang dito. mundo? Yun naman ang gusto ng demonyo eh. Malaya kang gawin kung ano gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay nasa Diyos lamang. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Galing ni Father, guys. Parang inaano niya guys about sa divorce dahil naipasa na daw sa atin dyan sa Pilipinas. So dito naman kasi sa Nepal may divorce talaga dito and mabilis ang proseso dito kasi nasa law talaga nila yun. So kayo ba agree kayo sa divorce na inano sa Pilipinas? Parang kumbaga naipasa na daw yun. Totoo kaya yun? Yun ang sabi ni Father. So, ayun, para sa kanya hindi lahat ng legal ay moral. Parang against siya doon sa about sa divorce. So, kayo guys, anong baga opinion nyo about sa divorce? So, ayun guys, nawala na battery yung aking DJI. So, kailangan kong i-charge and balikan ko kayo mamaya-maya. So, comment nyo na lang kung ano ang mga opinion nyo about sa divorce. Kagaya na ngayon, naipasa na daw sa atin. Totoo kaya yun? Mamaya ulit balikan ko kayo, brown. Mulan guys. Parang may yelo na kasama itong ulan. At least na ang ating mga pangtanim. Kagabi umulan din. Siguro mga 2 nights na siya. Umuulan tuwing gabi. Guys, so ayan, naligo na ako. Tingnan nyo, ang lakas pa rin ng ulan. At saka, si Yuan napatingin sa akin. Si Yuhan, sinuot niya na yung Japanese na, guys, na jinbi na bigay ni Ate Japan. Yeah. Sabi ni Yuhan, Mama, nakailang ka na start dyan? Again, you start. Kasi nga inaano ko yung view natin. So, maulan and wala dito si Deepak. Kami lang ni Yuhan and naligo tayo. Naglaba ako kaunti. Kaina.
Ay, ambot ilongga, gid kuya. Kanina, gusto ko nang magsampay. Magsasampay na ako. Tsaka talaga bumuhos yung ulan. So, ngayon guys, 'di ba nag-ano ako sa inyo, anong favor nyo about sa or ano ang mga opinion nyo about sa divorce. So, dito naman kasi sa Nepal, may divorce talaga dito. Pero okay lang naman siguro sa kanila, no? Kasi syempre arranged marriage sila. So, kung hindi nila magustuhan talaga ang isa't isa, parang may talaga sila, no? May way talaga sila. And it takes years din ata yung divorce dito. Pero pwede naman daw silang magpakasal agad. Basta natapos lang yung pag-process. Ganon. And yun, sa Pilipinas daw, kung totoo ba yun, ipasana. Ang aking opinion naman doon is, syempre first, hindi ako pabor. Hindi ako pabor by means na, syempre pag narinig mo yung divorce, parang, yung ganon, parang for me, maraming pamilya agad ang masisira. Yun agad ang pumapasok sa isip ko. Kaya, hindi ako favor sa divorce na tinatawag. Pero, from the other side naman, favor po ako. Favor by means naman, like yung talagang hindi na siya pwedeng mabuo eh. Yung parang hindi na healthy between sa couple na talagang wala na yung respeto doon eh. Kumbaga is hindi na sila parehong happy. Yung parang pareho na silang walang love. Yun na yung mga pinakamasakit isipin na talagang mangyayari between sa couple. Na sana kung pwede talagang maayos, why not? Pero kasi wala tayo sa sitwasyon na magsabi na baka pwede pang maayos, ganito, ganyan, ganyan. Kasi syempre, tao tayo, hindi tayo pare-pareho, 'di ba? Madali lang magsalita. So, yun lang sa akin, guys. Syempre, may mga negative feelings din tayong maramdaman and positive feelings at the same time. So yun, guys, ang aking opinion. Ayun, guys, i-end ko na yung vlog ko. Maraming salamat pong muli. I hope mag-okay na rin itong braso ko. So, yan lang ang na-share ko sa inyo for today. And salamat muli sa lagi niyong pagsuporta sa akin. God bless you all. Mag-ingat kayong lahat. And I love you. Bye, guys!